Nababahala ang ilang mga senador sa dami ng kabataan na naa-addict umano sa vaping. Kaya naman may mga hakbang silang isinusulong. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Dalawang flavor na lang ng vape ang dapat mabili sa merkado, menthol at original tobacco. Ito ang naging opinyon sa Senate Ways and Means Committee hearing ni Senador Win Gatchalian para hindi na lalong maengganyo ang mga kabataan sa vape. Sa gitna yan ng mahigit 7,000 flavors na naglipa na online at mga tindahan. Kasama riyan ang chicken at waffles. We are calling it an addiction because almost all these vapes contain nicotine. Marami raw sa mga produktong ito ay hindi rehistrado sa DTI at batay sa datos, parami ang mga batang napapasok sa bisyong ito. Ayon sa 2023 data ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumalon sa halos 40% ang vape users ng mga kabataang nasa 10 hanggang 19 years old, na nasa 3.2% lang noong 2018 at 2019. Mahigit 120,000 adolescents din ang nagsimulang mag-vape nang hindi pa nakakasubok magyosi. And therefore, ito po pinapakita na it is really yung pag-vape ang nagiging dahilan kung bakit mas marami ang eventually mag-shift sa pagsisigarilyo. Kaya naman pinabura ni Gatchalian ang flavor ban na una ng nilahad na opinyon ng Justice Department nitong nakaraang buwan. I know it's an opinion, but it's an opinion that is in favor of a healthy populace. No, so with that in mind, let's implement that opinion. If somebody wants to challenge that, then let them challenge it. No, but in the eyes of the government, we want to protect the youth. Rekomendasyon din ni Gatchalian ang pagbuo ng isang interagency task force na pangungunahan ng DTI. Gagawa sila ng market analysis at magpapatupad ng mga konkretong polisiya laban sa illegal na vape trade. Isinusulong din niya ang pagpapatupad ng single tax rate sa lahat ng vape products sa halip na ang magkahiwalay na rate para sa salt at freebase nicotine. Kinontra naman ni Senadora Pia Cayetano ang panukalang bawasan ng buwis sa vape at tobacco products sa ilalim ng House Bill 11360. Babala ni Cayetano ang pagpapababa ng sin tax di lamang nagpapahina sa healthcare funding, kundi tila gatong pa sa tinatawag na vape-demic. Giit ni Cayetano, dapat ipaglaban ang layunin ng sin tax, ang pagprotekta sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan. Ang major strategy to fight illicit trade, which we all are on the same side in this issue, the main strategy is tighter regulation. Ang panawagan sa Senado, mas mahigpit na mga batas, mas ligtas na kabataan. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.